nagkaroon ako ng parang nagtatanong sa sarili. Ano na kayang mangyayari sa akin pagkatapos kong mag-aral? Pagkatapos ng ilang panahon, nakagraduate ako ng dentistry, tapos nakapasa ng board exam. Nagtrabaho ko sa ibang bansa at doon ko nakilala aking asawa at umuwi kami ng Pilipinas. Doon kami kinasal. Hanggang sa dumating ang point na nagbabasa siya ng Bible. Ano ba to? Basa ng Biblia? Tinawag niya ako minsan. Halika ma, panoorin natin to, nakakatuwa. Nung introduction ng music pa lang dun sa dating daan, parang tinatawag ako. Sabi ko, parang maganda. Nanggaling ako sa isang saradong katolikong pamilya. Dumadalo lang ako. Pag Sunday, sinasama nila ako. Pero hindi ako mahilig na mag-join masyado sa simbahan. Tapos, nung mag-college na ako, bali isang taon lang bago ako graduate, ay nagkaroon ako ng parang nagtatanong sa sarili. Ano na kayang mangyayari sa akin pagkatapos kong mag-aral? Pagkatapos ng ilang panahon, nakagraduate ako ng dentistry, tapos nakapasa ng board exam. Nagtrabaho ko sa ibang bansa at doon ko nakilala aking asawa at umuwi kami ng Pilipinas. Doon kami kinasal. Hanggang sa dumating ang point na nagbabasa siya ng Bible. Ano ba to? Basa ng Biblia? Tinawag niya ako minsan. Halika ma, panoorin natin to, nakakatuwa. Nung introduction ng music pa lang dun sa dating daan, parang tinatawag ako. Sabi ko, parang maganda. Napukaw ang attention ko dun sa salita ng Diyos. Hanggang sa nakinig ako, tapos nag-notes ako ng mga sinasabi ni Brad Ellie. November 5, 2004, nabautismuhan ako. At awa ng Diyos, sa patuloy yung pagdalo nun, na sasagot ang mga tanong ko sa buhay. Sa mga kapatid ko at sa mga kamag-anak ko, nagtataka sila kung bakit ako lagi nakapalda, ang buhok ko hindi ko pinapagupit. Ano ba yung damit mo, Angie? Mukha kang manang. Baka palitan ka ng asawa mo niyan. Oo nga, may itsura mo. Hindi na ako naapektuhan kung ano man sabihin nila. Alam ko sa sarili ko na yun na ang tama. Minsan sa aking pag-attend sa pagkakatipon ay inusig ako ng mga biyanan ko. Sabi nila, gabi na ako umuwi. Kaya nung the following night na ako'y a-attend, naisipan namin doon dumaan sa pader. Kaya yung mga kapatid na nasa kabila, sinasalo nila yung mga anak ko. At pati ako'y doon dumaan sa pader para hindi ako makita ng mga biyanan ko. Noong 2019, pagising ko ng umaga, nagtataka ako, parang hindi ko mataas yung kanan kong kamay. Nagkataon naman na wala yung doktor sa klinik, kaya naghanap kami ng mga ospital. Nung hating gabi na-admit na ako dun sa ospital, mga 1 linggo ako na-confine at
na CT scan na na-stroke nga ako. Akala ko yung magiging huling araw ko na yung nung ako ma-stroke. Hindi ako makatulog kasi baka pag natulog ako, ko na makikita ang mga anak. Kaya hiling ko sana sa Diyos, sana pagkaluban pa niya ako ng buhay. Gusto ko makita ang mga anak ko sa kanilang paglaki. At awa ng Diyos, hindi naman ako nabigo. Pinagkaluban pa rin niya ako ng buhay. Hanggang ngayon ay buhay pa rin at may kalakasan sa awa ng Diyos. After a week, umuwi na ako ng bahay. Paano kaya ako makakatalo nito? Hanggang sa may doktrina. Salamat sa Diyos at nandito ka po, sis. Kung gusto mong mag-join na umawit, kahit umawit lang, sama ka na. Sumama naman ako. Kahit itong kamay ko, hawak-hawak ko. Patuloy akong maawit hanggang sa napapractice din ang pagsasalita ko dahil sa pagka-choir ko. At awa ng Diyos, tuloy-tuloy na ako sa pagganap ng aking tungkulin. Masasabi ko lang sa mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa pagganap ng iyong mga tungkulin. Sa awat tulong ng Diyos, hindi tayo pababayan. Basta kapit lang tayo sa aral. Sa kasalukuyan ay nakakapagpatuloy ako sa aking tungkulin bilang choir member, saka opisyal ng lokal as treasurer, at nakakabahagi sa mga gawain bilang dentist. At sa ngayon po, ang aking buong pamilya, ang buong sabayan ko ay member na ng Church of God International. Papasalamat po ako sa Diyos at kasama ko na sila sa paglilingkod. Ako po si kapatid na Pierre Angeli Manalang at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.